Hello, magandang hapon. At bago tayo magkasayahan, ay nais ko munang ipakita sa inyo yung kabubuhan. Nakakalungkot, ang kabubuhan ito ay nanggaling pa sa professor ng University of the Philippines. Yung professor sa Mass Communications Department nila na si Danilo Araw na dating editor ng Times ng Inquirer. So, ang kanyang kabubuhan, sabihin ko lang kabubuhan. Wala na akong makitang term, pasensya ka na Mr. Danilo Araw. Ang sabi niya ay, basahin ko yung kanilang reklamo. May reklamo sila laban kay Marcoleta at kinasuhan na ng perjury. Ano ba yung perjury na kaso? Yun ang kaso na ikaw ay gumagawa ng krimen na tinatawag na ikaw ay nagsisinungaling sa iyong sinusumpaan. So, nanumpa daw ata siya. Sabihin na natin na nanumpa si Marcoleta. Pero ano bang pinag-usapan dito ng panumpaan? Sinumpaan na kasinungalingan. Ang sinasabi niya po rito ay nagsumite raw si Marcoleta ng SOSI. Ano ba yung SOSI? Statement of Campaign Expenses. Statement of Campaign Expenses. So, kasama bang donation dyan? Tingnan natin. Ano ang ibig sabihin ng SOSI? Kasama ba yung statement to disclose the donation? SOSI. SUSI. Statement of Contributions and Expenses and Expenditures. So, contribution yung man nag-donate. Kasama dyan. Okay. Ikala ko campaign expenses. So, statement of contributions and expenses. This is required document that candidates and political parties must file with the COMELEC within 30 days after an election, detailing all campaign contributions received and expenditures made, even if they received no funds or spent nothing. The goal is to ensure transparency in campaign financing, prevent undue influence, and comply with laws like Section 14 of Republic Act 7166 and Section 107 of the Omnibus Election Code. Failure to file can lead to penalties including administrative fines, disqualification from assuming office for winners, or perpetual disqualification after repeat violations. For example, in the 2022 elections, the deadline was June 8, and COMELEC enforces this strictly for all candidates regardless of election outcomes. So, yan pong ibig sabihin. So, ngayon, titingnan natin, bubuksan natin ah, ang election law dito. Buksan natin ang Omnibus Election Code. Section 107 daw. Section 107. Section 107. O sige, basahin ko Section 107. Nagsasabi na statement of contributions and expenditures. Every candidate and treasurer of a political party shall, not later than 7 days or earlier than 10 days before the day of the election, file in duplicate with the office indicate in the following section full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. Within 30 days after the day of the election, said candidate and treasurer shall also file and duplicate a supplemental statement of all contributions and expenditures. So, place for filing statements. Okay? So, ang penalty dito is nasa penalty clause. So, ngayon, ang tanong, nagsinungaling ba si Marcoleta sa hindi niya pagsabi kung sino ang nagbigay sa kanyang ng
tulong o donation para sa kanyang kampanya? Yan po ang tanong dito. May kasinungalingan ba na nangyari just because na hindi niya dinisclose, hindi niya binanggit kung sino ang nagbigay sa kanya ng donasyon? Yan ang tanong. Ang tanong ay, may perjury ba? Ibig sabihin perjury, may krimen ba siyang ginawa na nagsinungaling siya dahil hindi niya binanggit kung sino nag-donate sa kanya, sa kanyang kampanya sa election? I don't think so. So sabi ito, pakibago natin i-explain, pasahin muna natin ang mga sinabi ni Professor Danilo Araw. Sabi niya, election watchdog group kontra Daya, siyang watchdog group ng president, led by Danilo Araw and advocates of public interest law, Alexander Lacson, o si Attorney Alice Lacson, and Dino De Leon filed a complaint on Friday, December 5, in connection with the statements Marcolita made in the television interview on November 7. By his own admission, respondent publicly acknowledged receiving campaign contributions for the May 12, 2025 senatorial elections but deliberately declared zero contributions in his own SOSI. So, statement of assets and expenditures. Ang alam ko nito, nag-declare siya ng, ata parang ang pagkaintindi ko sa kanya, ay nag-declare siya na may contributions, hindi niya lang binanggit kung sino ang nagbigay. The complaint. This acts considered perjury under Article 183 of the Revised Penal Code, which penalizes any person who, having taken an oath before competent officer, willfully and deliberately asserts. Wala namang falsehood dito. Well, you better check, Attorney Alex Lacson, tsaka si Attorney Dino De Leon. You better check your law and you better check what actually Marcolita did. Hindi ko rin, pero ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Marcoleta ay hindi na niya dinisclose kung sino ang nagbigay. Maaaring sinabi niya may contributions but he did not mention who the names of these contributors are. Yun ang sinasabi niya doon. So kung ganon, wala pong dishonesty, walang tinatawag na perjury. Kaya yan po ang akin na masasabi rito. O sabi niyo, disadmission shows that consciously, hindi pa nga niyo nakita, admission lang, nakikinig kayo sa TV. O asan bang admission? O pakinggan natin ang sinabi ni Marcoleta para sabihin natin kung ano ba talagang ginawa. Pero kung ako tanongin mo, wala pong nangyaring kasinungalingan na ginawa si Marcoleta. So, tingnan natin sa ganang mamamayan. Doon niya sinabi. Mukhang ito ata. Hinahanap ko yung kuha ni Marcoleta, yung kanyang sinabi tungkol dito. Pero hindi ko makita ata yung video na yon. Ito, tingnan natin.
Andito ako sa bahay. So tingnan natin itong interview kay Professor Danilo Araw. Kasi kung ako tanongin nyo, walang pagkasinungalingan na ginawa si Marcoleta dahil hindi niya lang sinabi kung sino. Yung pagsikreto mo ay hindi kasinungalingan. Kung pagsalita ka ng hindi totoo, saka pala magkaroon ng kasinungalingan. So pakinggan muna natin si Professor Danilo Araw. And expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta. Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya napakaseryoso nito. Siyempre, bukod sa final namin sa COMELEC, nagsampa rin kami ng reklamo sa Ombudsman. Ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga government employees and government officials na maging makatotohanan sa kondukta ng trabaho nila at kasama na rito yung proper filling out of forms tulad ng SOSE. Napaka-basic nito na dapat na makatotohanan sana yung ginagawa. Okay, Professor, klaruhin lamang po natin, dalawang kaso po itong final ninyo. Kagaya na nabanggit nyo, una, election violation na nasa COMELEC. At yung isa ay perjury sa Ombudsman. May mga nagtatanong po, hindi po ba ito tipo ng forum shopping? Magandang punto yan. Yun din yung tanong ko dati sa mga abogado sapagkat bilang kontradaya, dapat nakafocus lang kami sa COMELEC. Pero ang naging paliwanag naman sa amin, wala namang problema, hindi ito forum shopping sapagkat ang posibilidad ng forum shopping ay mangyayari lang kung parehong basis yung magiging filing sa 2 o 3 fora o korte o anumang ahensya ng gobyerno. Ulitin ko lang for the benefit of the listeners and viewers, George, ang final namin, perjury sa Ombudsman at violation of the Omnibus Election Code sa COMELEC. Bagamat yung mga facts ay almost the same, iba naman yung grounds sa perjury at saka sa violation of the Omnibus Election Code. So hindi ito matatawag na forum shopping. Ayon po kay Senator Marcoleta, ayaw daw po kasi magpakilala ng kanyang mga donor kaya hindi niya idineklara yung mga contribution ng mga ito. Ano po yung sagot nyo dito at nakalagay doon sa inyong complaint? Siyempre, labag ito sa batas sapagkat in not so many words, yung grounds ng reklamo namin ay yung provision sa Omnibus Election Code na dapat makatotohanan ang sinusulat mo at saka nakasulat din sa Part 5 ng SOSE na pumipirma yung mga kandidato, 44,000 yung tumakbo nung nakaraang halalan, true and correct yung detalye ng final mo. So yung terminong true and correct, dapat panghawakan po yan. So ang mangyayari dito, George, halimbawa, kung hahayaan natin yung ginawa ni Marcoleta, ibig sabihin sa 2028 elections, pwede pala na maglagay ng 0 campaign contributions yung lahat ng mga kandidato, tapos sasabihin lang nila na ayaw magpakilala ng mga donor ko. So, hindi ata gano'n yung Danilo Araw ang sinabi. Sinabi niya ata may sinabi siya na may contributions. Hindi niya lang binagay ang pangalan kung sino nag-contribute. Yun po yun. Iba yung hindi mo binanggit na mayroon pala at kaysa binanggit mo na hindi mo lang binanggit ang buong pangalan. May karapatan din naman sa ilalim ng Data Privacy Act, batas na pinagbabasihan ni Marcoleta, ay hindi siya pwedeng i-compel, i-disclose ang pangalan na nagbigay ng donasyon sa kanya. Kasi nga, pwede rin niyang panggamitin ang batas na yun. Pero hindi po yan kasinungalingan ang pagsabi na hindi mo i-disclose kung sino nagbigay. Ano ba yan? Let us use our common sense, our intelligence. You can only be accused of lying if you said something. But if you just kept your quiet, you did not commit any act of perjury. Ika nga ni Carlos Piromulo, more mistakes, more talk, more mistakes. Less talk, less mistakes. No talk, no mistake. Ganun lang po yan. Ang perjury po, Charles, mangyayari po rin yun sa
pag notaryadong affidavit. Kahit hindi sa korte. Pag notaryadong affidavit at kung affidavit na kung saan siya nagsinungaling ay sinumite sa opisina ng pamahalaan, saka palang magiging perjury. Basta yung affidavit na yon ay kinakailangan talagang isumite. Pero kung hindi naman kailangan, wala pong perjury. So in this case, ang tingin ko lang dito ay pilit yung sinisiraan si Marcolita kasi identified siya kay Sara Duterte. Kayo naman, Danilo Araw, ay identified naman kayo sa mga makakaliwa, mga pink, at saka mga nakadilaw. So there is no... Anyway, I like what you are doing. But next time, please do it good. Ang problema lang kasi nito is nagreklamo kayo, mali-mali din. But I like your activism. Kailangan maging aktibo tayo lahat sa paglaban para sa ating bayan. Ang sa akin lang, next time, please do it fine. Do it good. At in this case, it is very... Hanapin nyo muna po. Tingnan nyo muna yung SOSI ni Marcolita bago kayo mag-examine. Analyze nyo ng maigi. Matalino ito si Marcolita. Abogado rito eh. So, ang sinabi niya, hindi niya lang nilagay ang pangalan. Very clear ang pagkakaalala ko nang nagkwento siya, nag-explain siya sa programa ng kanyang kasama na mga vloggers din sa programa ng Saganang Mamamayan, yung mga kasama niya, mga taga-Iglesia ni Cristo. Kaya po, wala pong kasinungalingan na nangyari dyan. Maybe it could be a violation against the Omnibus Election Code, but it is not a violation of telling a lie. Okay? That's it. That's the only thing that I can see now. Sana naman ay ayusin nyo naman ang inyong pagkatira. Kaya napapansin ko po lahat ng mga anti-Duterte kayo, nagsama-sama kayo, tapos lahat na lang ng pagkamaritis lang ginagamit ninyo basta laban sa Duterte, masaya kayo. Ganun po. Dapat gumamit kayo ng tamang katotohanan. Anong sila 55, hindi yan sarili na kailangan na hindi mo naintindihan ang pinagsasabi mo, pagbigyan kita. Ang tinatawag, ang may kapangyari, pag ikaw nag-donate SELED, may karapatan ka na sabihin mo sa tao, nagbigay ka ng pera, na huwag mo na isama pangalan ko. Sa ilalim ng Data Privacy Act. So, respetuhin yan ni Marcoleta. Ako naman si Marcoleta na kailangan ko pang campaign funds, respetuhin ko yun. Hindi ba? Ganun lang ho kasimple yan. Ngayon, kung kinakailangan i-disclose, ay pwede niyang i-disclose. Sekreto lang, kay kumilik lang. Huwag nang iba makatingin. But that is not perjury. I beg your pardon. And it is not even a violation against the Omnibus Election Code. I beg your pardon. What is important is, inilagay niya na mayroong contribution. Hindi lang niya nilagay kung sino pangalan. Okay? Ikaw, sila, dilawan ka talaga eh. Kapareha lang kayo ni sinungaling na Trillanes. Puro mga imbento, biro mo si Trillanes magsasabi na 150 million daw ang binabayad ni Duterte kay Attorney Kaufman. Wala pong abogado ganun. Tanungin mo kung sinong abogado tumatanggap naniningil 150 million kada buwan. Tarantado, bubos. Gusto ko sampanin si Trillanes sa kasinungalingan. Sinungaling ka talagang tao ka. Mahilig ka mag-imbento. Oh. Tapos sabi ni Ferdinand Binahon, Sir Toto, baka magralo ulit ang NC kapag ginigipit si Marcolita. Ganun nga ang mangyari sa kanila. Sabi ni Angeles, obob daw ako. Bakit paano ako naging obob? Tama ang pinagsasabi ko. Ikaw ang bobo, ang heels, di ba? Hindi mo ka na magkwento dyan. Nahalata tuloy na bobo ka. Paano maging kasinungalingan yung hindi ka lang nasabi? Kapag wala kang sinabi, wala kang kasinungalingan. No talk, no mistake. That's it. Wala siyang binanggit kung sino ang kanyang donor. Binanggit niya na may donation. That is not perjury. For God's sake. Kung you are the country and the Philippine people, si Romualdez, ang isakdal mo, attorney, Bubu Araw. O yan na, dapat si Bubu, dapat si Romualdez sinasakdal nyo. Kinakampen pa na si Romualdez eh. Pinapaikot nyo pinapaikot nyo yung diversion, yung atake laban sa totoo magnanakaw eh. Totoo matalino si Trillanes, bobo po yan.
Sinungaling yan. Marami siyang binabanggit. Ang unang kasinungaling nakita ko kay si Trillanes ay yung sabihin niya na 150 million ang binabayad ni Duterte kay Koopman sa abogado sa ICC. Kabubuhan yan. Yan ang kasinungalingan pa, kabubuhan pa. O, di ba? Sino ang abogado pag may maniningil na 150 million? Itaga mo sa bato, wala ka makikita ganon. Kabubuhan. Ang totoo niyan, ang bayad, ang abogado ni Trinica, ni Duterte, binabayaran ng International Criminal Court ng 2 milyon kada buwan. Kasi lahat po sa International Criminal Court, standard na po yan. Okay? Magaling po ako, Maximo Meligrito. Magaling po ako. Pasensya ka na, magaling talaga ako. Oh. ang inyong kabubuhan, huwag niyo ipakita rito. Oh. Ngayon, huwag ka magsalita na walang na mayroong perjury dito. Ikaw, Danilo Araw, you use your common sense. Ikaw, Attorney Alex Lacson, ginagalang pa naman kita. Ikaw, Dino, mahilig ka rin, marites ka rin. Napansin na kita lahat ng binabanggit mo. You committed so many mistakes. You are just betraying University of the Philippines College of Law. You're all products of University of the Philippines, pero gano'n naman panalita nyo. Kabubuhan. Diba? Okay. So hanggang dyan lang naman po. Yan lang naman po point out ko. At wala na akong ibang Hayaan ko ng iba to mga kwanto, mga mga trolls. O sige, magandang hapon po sa inyong lahat.